Sa nakaraang 5 taon, mahigit 1.2 milyong Pilipino na higit sa 60 taong gulang ang may asukal sa dugo na napakataas na. At ang mas nakakagulat pa, halos kalahati sa kanila ay hindi alam na tahimik silang papunta na sa diabetes. At ito ang nakakabigla. Sa 68% ng mga kasong ito, may isang bitamina na kulang, isang bitamina na napakasimple lang na dapat protektahan ang katawan. Pero kapag mababa ito, nagiging dahilan para tumaas ang asukal. Ito mismo ang nangyari kay Aling Maria, 67 taong gulang mula sa Quezon City. Ilang taon siyang nakipaglaban sa mataas na asukal sa dugo. Nag-diet siya, naglakad, sinubukan niya lahat. Walang gumana. Hanggang sa nadiskubre namin na sobrang kulang siya sa bitaminang ito. Sa loob lang ng ilang linggo, nagsimula nang mag-stabilize ang kanyang blood sugar, isang bagay na sinabi ng 3 doktor bago ako na imposible. Ako si Elena Santos, 35 taong gulang. Nag-aalaga ako ng mga matatanda at ngayong araw, ipapakita ko sa inyo ang bitamina na nag-regulate ng asukal ng natural at na-neglect na sa loob ng mga dekada. Pero bago yan, sabihin niyo sa akin, saan kayo nanonood ngayon ng video na ito at anong oras na dyan? Gusto ko talaga marinig ang boses ninyo sa comments. Bakit ang daming matatandang Pilipino ang patuloy na may mataas na asukal kahit na-diet sila ng mahigit? Ang sagot ay mas simple at mas nakakatakot pa kaysa sa iniisip natin. May isang silent mechanism sa loob ng katawan na kontrolado ang sensitivity sa insulin, ang eviculif ng inflammation, at kahit ang kakayahan ng pancreas na gumawa ng mahalagang hormones. At ang mechanism na ito ay direktang umaasa sa isang nutrient na halos walang na-check, ang vitamin. Kapag mababa ito, tumataas ang asukal at walang nakakaintindi kung bakit. Ang deficiency ng vitamin ay pinapahina ang paraan kung paano tumutugon ang cell sa insulin. Parang ang susi ay nasa pintuan pa, pero ang lock ay kalawangin na. Sinusubukan ng pancreas na mag-compensate. Gumagawa ito ng mas maraming insulin hanggang sa isang araw ay mapapagod na. Ang prosesong ito na parang mabagal ay talagang nakakasira para sa mga higit 60 taong gulang kasi ang katawan ay hindi na tumutugon ng mabilis, wala na rin ang dating kakayahan na bumangon. Kaya maraming matatanda ang nagsasabi, pero Doc, hindi naman ako kumakain ng matamis, bakit mataas pa rin ang asukal ko? Ang sagot ay nasa invisible lock na ito. At may pa na mas common pa kaysa sa iniisip ninyo. Ang pananatili sa loob ng bahay, ang pag-iwas sa araw, at ang palaging paggamit ng sunscreen ay lumilikha ng deficiency ng vitamin. Ang mga recent studies ay nagpapakita na hanggang 82% ng mga matatandang Pilipino ay may insufficient levels. At ang mas nakaka-worry pa, halos walang nag-conduct ng specific tests para i-detect ang deficiency na ito. Kadalasan, gumagugol tayo ng taon sa pag-adjust ng gamot, diet, at exercise, pero ang katawan ay simpleng humihingi lang ng mas maraming liwanag, mas maraming synthesis, mas maraming balance. Kayo ba, naaarawan pa ba kayo at naaalala niyo ba kung kailan huling tinest ang inyong vitamin? Maraming patients ang nagsasabi na hindi nila alam at normal lang yan. Hindi kasi sinabi sa kanila na ang bitaminang ito ay direktang kontrolado ang asukal sa dugo, pero alam ng katawan. Nagbibigay ito ng signs, constant na pagod, mahinang tulog, sakit ng kalamnan, mas madaling mairita at pabago-bago ang blood sugar. Lahat ng symptoms na ito ay parang hiwa-hiwalay, pero sa totoo lang ay parte ng iisang puzzle. Ngayong naintindihan na natin ang base scientific, kailangan nating pumunta sa mas importante pang punto. Ano ba talaga ang ginagawa ng vitamin sa loob ng pancreas? Ang organ na nagdedesisyon sa kapalaran ng ating asukal araw-araw. At ang totoo, ang role nito ay higit pa sa iniisip ng karamihan. Maghanda kayo kasi ang susunod na part ay magtitira ng maraming lumang evil at magpapaliwanag kung bakit ang daming treatments ang nabibigo kung wala ang essential step na ito. May isang data na nakakagulat sa kahit anong specialist. Ang deficiency ng vitamin ay nagpapataas ng hanggang 60% ang risk ng prediabetes sa mga tao na higit 60 taong gulang. 60%. Ibig sabihin, sa bawat 10 matatanda na unstable ang asukal, 6 ay pwedeng simpleng suffering lang dahil sa kakulangan na walang nag-explain sa kanila. Ito ay mahirap na katotohanan, pero kailangan kasi ipinapakita nito kung gaano karaming ma-recover ng katawan kapag binigyan natin ng kailangan nito. Si Mang Joaquin mula sa Cebu ay isang halimbawa na hindi ko makakalimutan.
Halos 20 taon siyang namuhay na parang roller coaster ang blood sugar niya, pataas pababa. Lagi niyang sinasabi, "Doc, ginagawa ko naman lahat ng tama, pero parang hindi nakikinig sa akin ang katawan ko." At talagang ganun niya. Nasubukan na niya ang iba't ibang diet, gamot at schedule ng pagkain, pero walang nag-stabilize sa asukal. Hanggang sa araw na nag-request kami ng simple exam, vitamin ang value ay napakababa, sobrang baba na nag-explain sa bawat symptom na sinasabi niya mula pa noong first consultation. Nag-adjust kami ng supplementation, nag-correct ng routine sa sun exposure, at sa loob lang ng ilang linggo, ang hindi na bago sa loob ng 2 dekada ay nagsimula ng mag-alin. Ang SBA1C index ay bumaba, tumaas ang energy, at nahanap ulit ng katawan ang ethireth na nawala na. Ang science ay nag-explain ang transformation na ito ng malinaw. Ang vitamin ay nagpapabuti sa paraan kung paano nag-bind ang insulin sa cells, parang nilinis ang rusted lock at pinayagan na ang susi ay gumana na. Kung walang correction na ito, ang pancreas ay nag-work ng permanent effort, nag-accumulate ang glucose sa dugo, at ang symptoms ay nagiging inevitable. Pagod, constant na gutom, labis na uhaw, hirap matulog at pagkawala ng muscle strength. Ang katawan ay nagpapadala ng alerts, pero kadalasan ang alerts na ito ay nahahaluan ng edad at kaya lumalaki ang problema ng tahimik. Ang good news, ito ay isa sa pinakamadaling i-correct na deficiency basta na-identify. Ang matanda na nagtataas ng levels ng vitamin ay hindi lang nakakakuha ng better sensitivity sa insulin, pero mas mababa ring inflammation, better immunity at mas stable pa ang emosyon. Lagi kong sinasabi sa mga patients ko na ang bitaminang ito ay hindi magic, pero ito ay isa sa mga switches ng metabolism. Kapag naka-off ito, lahat ay gumagana ng mas masama. Kapag naka-on, ang katawan ay tumutugon ng mas matalino. At kung kayo ay nakikinig ngayon at nag-iisip, baka mababa ang vitamin ko. Yan mismo ang tanong na gusto kong i-provoke, kasi ang next step ay maunawaan kung paano ang bitaminang ito ay gumagana sa loob ng pancreas na direktang nag-influence sa production ng insulin. At ang explanation na ito ay magpapakita kung bakit ang daming treatments ang nabibigo kapag hindi pinapansin ang essential detail na ito. Ano ba talaga ang ginagawa ng vitamin E sa pancreas? Ito ang tanong na halos walang patient ang nagtatanong, pero ang sagot ay nag-explain kung bakit ang iba, kahit nag-effort ng sobra, ay patuloy pa ring pabago-bago ang asukal. May fascinating detail. Ang beta cells ng pancreas na responsible sa paggawa ng insulin ay may specific receptors ng vitamin kapag ang bitaminang ito ay nasa adequate levels. Ang receptors na ito ay gumagana na parang tuned antennas na nagpapahintulot sa pancreas na tumpak na i-interpret ang level ng glucose sa dugo at tumugon sa tamang oras. Pero kapag mababa ang vitamin E, ang communication na ito ay nabibigo. Ang pancreas ay tumutugon ng huli, tumutugon ng kaunti, o sobrang tumutugon at ang asukal ay nagiging unpredictable. Sa simple terms, ang vitamin ay tumutulong sa beta cells na panatilihin ang kanilang lakas, binabawasan ang oxidative stress at pinapabuti ang kakayahan ng cells na ito na gumawa ng insulin ng smooth at continuous. Kung wala ito, ang pancreas ay gumagana na parang lumang makina na minsan ay sumusugod, minsan ay nabibigo. At ang irregular behavior na ito ay lumilikha ng fluctuations na maraming matatanda ang nakakalito sa hunger attacks, pagkahilo o biglang panghihina. Marami na akong na-follow na cases na ganito. Si Aling Teresa mula sa Pampanga, halimbawa, may crisis ng mababang asukal sa umaga at mataas na asukal sa gabi. Parang walang logic. Pero ang levels niya ng vitamin ay napakababa na hindi na kayang sundin ng pancreas ang stable curve kit. Noong na-correct namin ang deficiency na ito, ang katawan ay nakahanap finally ng pattern. At gusto kong tanungin kayo, naramdaman niyo na ba ang strange variations na ito? Yung mga araw na parang okay lang lahat, pero biglang kulang ang energy o bigla na lang nagbago ang mood ng di inaasahan. Kasi maraming beses hindi lang ito sa asukal, ito ay sa paraan kung paano ini-interpret ng pancreas. Isa pang essential point ay ang inflammation. Ang deficiency ng vitamin ay nagpapataas ng silent inflammation sa tissues ng katawan kasama na ang pancreas mismo. At kapag may inflammation, ang production ng insulin ay nagiging mas mabagal at mas less efficient. Ito ay lumilikha ng dangerous cycle,
less vitamin ay na-generate ng more inflammation, na na-generate ng less capacity to respond, na na-generate ng more accumulated sugar. Ito ay isang circle na parang walang hanggan sa moment na kumilos tayo sa root. Ang pag-unawa dito ay nagbabago ng lahat kasi inilalantad nito na ang pagkontrol ng asukal ay hindi lang tungkol sa diet o gamot, ito ay tungkol sa pag-restore ng natural communication sa pagitan ng glucose at pancreas. At ngayong alam na natin kung paano ang vitamin ay kasali sa internal orchestra na ito, dumating na tayo sa mas malaking tanong pa. Bakit ang mga tao na higit 60 taong gulang ay may sobrang hirap na panatilihin ang adequate levels ng bitaminang ito? At ano ang direct consequences nito sa araw-araw? May fact na maraming ignorante, pero dapat mag-worry ang kahit sino. Higit sa 60 taong gulang, ang kakayahan ng katawan na gumawa ng vitamin ay bumababa ng mahigit 50% dahil sa pagtanda. Ibig sabihin, kahit ginagawa ninyo ang lahat ng tama, kahit na araw kayo, ang katawan ay hindi na kayang i-transform ang liwanag na iyan sa vitamin N ng efficient way. At kapag ang production na ito ay nabigo, ang asukal sa dugo ay nagiging mas mahirap kontrolin, parang nawala ang metabolic compass ng katawan. Ang kwento ni Mang Alberto mula sa Palawan ay nag-illustrate nito ng malinaw. Nakatira siya sa lugar na puno ng araw, naglalakad siya araw-araw, at naniniwala siya na dahil dyan ay hindi siya pwedeng kulang sa vitamin ignoong hiniling namin ang exam, akala niya ay hindi kailangan. Pero ang result ay nagpakita ng napakababang values. Ang dahilan? Ang tumatandang balat ay hindi na gumagawa ng vitamin is the same efficiency. Ang kidneys na responsible sa pag-activate ng bitaminang ito ay nawawala rin ang parte ng kakayahan. At ang modern lifestyle na mahabang panahon sa loob ng bahay ay gumagawa ng natitirang parte. Para sa katawan, araw sa labas ay hindi ibig sabihin vitamin isa loob. Noong na-correct namin ang levels, ang asukal ay nag-stabilize sa paraan na hindi niya pinaniniwalaan na posible. At ito ang scientific truth sa likod nito. Habang tumatanda tayo, ang cells ng balat ay gumagawa ng mas kaunting 7-dehydrocholesterol, ang compound na nagiging vitamin pagkatapos ng sun exposure. Dagdag pa, ang kidneys ay nag-convert ng vitamin sa active form nito ng mas mabagal pa. Parang may dalawang filters na nakaklog sa same time. At kapag ang filters na ito ay nabigo, ang buong system ng regulation ng asukal ay pumapasok sa imbalance. Ang pancreas ay nagiging mas mabagal, ang cells ay nagiging mas resistant sa insulin, at ang inflammation ay tumaas ng tahimik. Maraming matatanda ang nag-interpret nito bilang pagod ng edad, pero hindi ito edad, ito ay kakulangan. At ang pinaka-impressive pa, ang deficiency na ito ay may signs na muscle weakness, irregular na tulog, irritability, hirap mag-recover ng energy, small mood drops sa buong araw. Ang symptoms na ito na parang disconnected ay precisely ang reflection ng katawan na nagbabala na kulang ang vitamin E. At kapag ang bitaminang ito ay kulang, ang pagkontrol ng asukal ay nagiging unfair battle. Kaya lagi kong sinasabi sa patients ko, kung higit 60 taong gulang kayo, huwag maghintay na maramdaman ang severe symptoms. Ang deficiency ay pwedeng naka-install na sa loob ng mga taon. Mas maaga nating napapansin, mas maaga nating nare-recover ang internal balance. At ngayong naintindihan na natin kung bakit ang tumatandang katawan ay nag-struggle na panatilihin ang adequate levels ng bitaminang ito, kailangan nating pag-usapan ang mas importante pa. Kung paano ang scientific studies ay nag-prove na ang pag-correct ng vitamin ay pwedeng talaga mag-improve ng asukal sa dugo. Ang next part ay magpapakita ng facts na kahit maraming doktor ay hindi pa alam. Kung sasabihin ko na ang small increase lang sa levels ng vitamin ay pwedeng mabawasan ng significant ang risk ng diabetes, maniniwala ba kayo? Marami ay hindi naniniwala hanggang sa makita nila ang numbers. Sa nakaraang mga taon, maraming large-scale studies ang nagpakita ng impressive. Ang adults na may adequate levels ng vitamin ay may mas kaunting insulin resistance, mas kaunting systemic inflammation, at mas malaking kakayahan na panatilihin ang stable sugar sa buong araw. Hindi tayo nag-usap ng miracle, pero pure at simple biology. Isa sa pinaka-interesting na studies ay nag-follow ng libu-libong tao sa loob ng ilang taon at nadiskubre na ang mga may mababang vitamin ay may mas malaking probability na mag-develop ng prediabetes. At ang difference ay hindi lang sa final number, nasa daily behavior ng asukal.
Ang glycemic curve ng mga taong ito ay mas chaotic, mas unpredictable, mas mahirap kontrolin kahit sa mahigpit na diet. Ito ay nag-confirm sa nakikita ko sa loob ng mga dekada sa klinik. Kapag mababa ang vitamin E, ang pancreas ay gumagana na bulag at walang effort na tila sapat. Hindi lang ang insulin resistance ang bumubuti, ang internal inflammation, ang silent inflammation na ito na unti-unting sumusunog sa organismo ay bumababa rin kapag tumaas ang levels ng vitamin E. At ito ay crucial kasi ang inflammation ay ang hidden motor sa likod ng progression ng prediabetes tungo sa diabetes. Kapag binawasan natin ang motor na ito, ang katawan ay nakakakuha ng oras, nakakakuha ng stability, nakakakuha ng margin para mag-recover. Marami sa patients ko ay nag-report na pagkatapos na i-correct ang vitamin E, hindi lang ang asukal ang bumuti, pero ang mood, ang tulog, at ang disposition rin. Walang coincidence dito. Gusto kong tanungin kayo, naramdaman nyo na ba na kahit ginagawa ninyo ang lahat ng tama, kulang pa rin ang something para bumaba ang asukal? Ang feeling na hindi sumusunod ang katawan sa effort ninyo. Kasi maraming beses ang piece na kulang ay exactly ang mababang level ng vitamin E. Isang bagay na napaka-simple i-correct at napaka-ignored sa same time. At ito ang isa pang fascinating point ng studies. Kapag na-correct natin ang vitamin E, ang katawan ay tumutugon na parang may nagtune ng musical instrument. Ang ililvekide ay bumabalik, ang response ng insulin ay nagiging mas smooth, at ang abrupt variations ay bumababa. Ang blood sugar ay tumitigil na maging unpredictable enemy at nagiging understandable at controllable. Ito ay nagpapakita na ang path para ma-prevent ang diabetes ay hindi lang pag-restrict ng foods, pero pag-restore ng environment kung saan ang metabolism ay nakaka-function na walang obstacles. Ngayong naintindihan na natin kung paano ang science ay nag-confirm ng power ng vitamin sa kontrol ng blood sugar, dumating na tayo sa practical point, paano mag-supplement ng correct way para gumana talaga ito sa day-to-day. Ang next part ay magpapaliwanag kung ano ang maraming mali na ginagawa at kung paano iwasan na ang supplementation ay maging risk sa halip na solusyon. May silent error na maraming ginagawa. Sa pag-try na i-correct ang vitamin E, naniniwala na basta magtaklang ang kahit anong supplement ay malulutas ang problema. Ang totoo, ang supplementation na ginawa ng incorrect way ay hindi lang pwedeng mabigo, pero pwede ring mag-cause ng damages, lalo na sa mga tao na higit 60 taong gulang. At dito nagsisimula ang pinaka-importante alert ng part na ito. Nakatanggap na ako ng maraming patients na, pagkatapos ng months na nag-take ng vitamin on their own, patuloy na uncontrolled ang asukal. Ang iba, sumasamang pa. Ang motibo, hindi ang vitamin mismo, pero ang paraan kung paano kinuha. Isang case na hindi ko makakalimutan ay si Aling Beatriz mula sa Baguio. Nag-take siya ng vitamin daily sa loob ng halos 1 taon, naniniwala na ginagawa niya ang lahat ng tama. Pero ang asukal ay patuloy na mataas, ang fatigue ay nananatili at ang muscle pain ay tumaas pa. Noong sinuri namin ang situation, na-realize namin na nag-take siya ng vitamin E na isolated, walang magnesium at walang vitamin E2, ang essential nutrients para i-activate at i-direct ang vitamin sa loob ng katawan. Kung walang cofactors na ito, ang vitamin ay nananatiling nakatrap, hindi nag-convert ng efficient, at mas masahol pa, pwedeng mag-deposit ng calcium sa hindi dapat. Noong nag-adjust kami ng supplementation, ang katawan ay finally na-respond. Sa loob ng 3 buwan, nag-stabilize ang asukal at nag-improve ng malalim ang well-being. Ang science ay nag-explain ito ng napaka-clear. Ang magnesium ay responsible sa pag-activate ng vitamin sa maraming stages ng metabolism. Kung wala ito, ang vitamin ay nananatiling inactive. Ang vitamin E2 naman ay nag-guarantee na ang calcium na mobilized ng vitamin ay hindi nat-accumulate sa arteries o mali tissues, pero sa bones kung saan kailangan. Kaya ang pag-supplement lang ng vitamin ay parang pag-try na mag-light ng bumbilya na walang kuryente at walang switch. Parang simple, pero ang system ay hindi gumagana. Isa pang common error ay ang dose. Maraming tao ang nag-take ng doses na napakababa, incapable na i-correct ang malalim na deficiency, habang ang iba ay nag-take ng exaggerated values na walang medical monitoring. Parehong situations ay dangerous. Ang ideal dose ay depende sa edad, sa weight, sa renal capacity, at sa initial levels. Kaya lagi kong sinasabi sa patients ko, ang supplementation ay hindi paghuhula, ito ay precision.
At dito ko tanong sa inyo, na-verify na ba ninyo kung paano ang levels ng vitamin bago kayo magsimulang mag-supplement? Na-discuss na ba ninyo sa doktor ninyo ang adequate dose para sa reality ninyo? Marami ang naniniwala na mas marami mas maganda. Pero sa vitamin E, hindi ganyan ang totoo. Ang balance ang gumagawa ng difference. Ngayong naintindihan na natin kung paano gamitin ang vitamin E ng tama, may cofactors, adequate dose, at monitoring, kailangan nating isama ang lahat ng ito sa lifestyle. Kasi kahit gaano ka-powerful ang bitaminang ito, walang supplement na gumagana mag-isa. Ang next part ay maglalantad kung paano i-combine ang vitamin sa simple habits para i-stop ang prediabetes at i-recover ang control ng katawan ng natural way. May katotohanan na maraming ignorante pero determinado ang success o failure sa kontrol ng asukal. Walang bitamina, kahit gaano pa ito ka-powerful, na kayang palitan ang lifestyle. Ang vitamin ay essential metabolic switch, pero gumagana lang ito fully kapag ang katawan ay tumatanggap ng tamang stimuli. Movement, rest, hydration, nutrition, at natural light. At dito maraming tao ang nawawala, naniniwala na ang isang supplement ay sapat na para i-stop ang progression ng prediabetes. Unfortunately, hindi ganyan. Isa sa pinaka-striking na cases na na-follow ko ay si Mang Renato mula sa Batangas. Na-correct niya ang vitamin E, gumamit ng right dose, nag-take kasama ang magnesium at V2, ginawa lahat as instructed. Pero ang asukal ay patuloy na nag-oscillate. Noong nag-usap kami ng mas malalim, nadiskubre ko ang simple. Nag-spend siya ng oras na nakaupo, mahinang tulog, at ang meals ay masyadong mahaba ang gap sa pagitan ng isang araw at iba. Ang katawan ay tumatanggap ng vitamin pero walang structure para gamitin ito ng efficient. Noong nag-adjust kami ng routine, small walks pagkatapos ng meals, mas regular sleeping hours, pag-inom ng tubig na distributed sa buong araw, at meals na mas kaunting spikes, ang impact ay immediate. Unang beses sa loob ng taon, naramdaman niya na may control siya sa sariling katawan. Ang science ay nag-confirm nito. Ang vitamin ay nagpapabuti ng insulin sensitivity, pero ang movement ang nagbubukas ng doors ng cells para pumasok ang glucose. Ang vitamin ay nagpapababa ng inflammation, pero ang tulog ang nag-recover ng metabolic brain na nagpapahintulot ng mas balanced hormonal decisions. Ang vitamin ay nag-stabilize ng pancreas, pero ang correct nutrition, rich sa fibers, good fats, at clean proteins ang pumipigil sa asukal na tumaas sa mountain spikes. Kapag pinagsama natin ang factors na ito, ang katawan ay tumitigil sa paglaban sa sarili at nagsisimula ng magtrabaho para sa atin. At dito pumasok ang delicate point. Maraming matatanda ang naniniwala na huli na para baguhin ang habits, pero sinasabi ko, sa buong clinical experience ko, hindi kailanman huli para i-recover ang parte ng nawala. Ang metabolism ay may memory at basta may small consistent stimulus, ang katawan ay tumutugon. Nakikita ko ito bawat buwan sa klinik. Mga tao na 70, 80 at kahit 85 taong gulang na nag-regain ng vitality, nag-reduce ng asukal at nag-recover ng confidence sa sariling health. Gusto kong tanungin kayo, anong small habit ang pwede ninyong i-add ngayon? Isang 0-minute walk pagkatapos ng lunch. Mag-inom ng mas maraming tubig. Matulog ng kalahating oras mas maaga. Simple gestures, pero para sa matandang katawan, ang mga ito ay tunay na signs ng healing. Ngayong consolidate na natin ang lahat, ang vitamin E, ang cofactors, ang tamang paraan ng pag-supplement, at ang lifestyle, nananatili lang na itay ang knowledge sa final message ng hope. Kasi ang pagkontrol ng asukal ay hindi destination, ito ay journey. At ang journey na ito ay nagsisimula sa loob ng bawat tao. Susunod, tatapusin natin ang lahat ng ito ng malinaw at welcoming. Kung nandito kayo hanggang dito, alam na ninyo ang something na karamihan ng tao ay hindi narinig kailanman. Ang vitamin ay hindi lang isang nutrient, ito ay isa sa silent pillars na nag-regulate ng asukal, nag-protect ng pancreas, at nag-slow down ng progression ng prediabetes. Sa buong video na ito, nag-explore tayo kung paano ang deficiency ng bitaminang ito ay nag-alter ng insulin response, nag-increase ng inflammation, pinapahina ang metabolism, at kadalasan nag-explain ng symptoms na marami ang naniniwala na normal lang sa edad. Pero nakita rin natin ang mas importante pa. Ang katawan ay may extraordinary capacity ng recovery,
kahit pagkatapos ng 60, 70 o 80 years old. Kapag binigay natin ang tamang stimuli, vitamin E sa adequate level, magnesium at vitamin E dalawa sa support, smooth movement, restorative sleep, balanced meals, ang organismo ay nagsisimulang mag-correct, hindi sa magic way, pero sa coherent, logical, natural way. Ang hope na ito ay nabubuhay sa loob mismo ng metabolism. Gusto kong panatilihin ninyo ang essential message. Walang sinabi natin na pumapalit sa medical monitoring. Bawat katawan ay unike, bawat history ay unike. Ang video na ito ay hindi consultation, pero isang guidance para mag-light ng path at ibalik sa inyo ang kontrol na akala ninyo ay nawala na. At ngayon gusto kong marinig ang boses ninyo. Saan kayo nanonood ng video na ito? Anong oras na dyan? Ay share sa akin sa comments. Ang experience ninyo ay pwedeng makatulong sa ibang tao na nasa same journey. Kung ang content na ito ay nag-bring ang clarity at hope, ay like, mag-subscribe sa channel, at ay share sa someone na kailangan marinig ito ngayon. Ang participation ninyo ay nag-grow ng community na ito at nadadala ng health, strength, at knowledge sa mga nangangailangan. Mag-ingat kayo na may serenity at courage. Ang katawan ay hindi tumitigil sa pag-try na mag-recover.